Take two po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Pangulong Marcos daw po ay mayroong bagong 23 flagship project, no? Inaprubahan po ng NEDA ngayon. Ayan, kaya kinakantsawan na naman daw po si Pangulong Marcos. Kinakantsawan na naman ng mga si Pangulong Duterte pala, ng mga supporter ni Pangulong Marcos at sinasabing natatabunan na. Inaprubahan pa lang, natatabunan na kagad. Okay, pag-usapan din po natin, ito pong bakit daw po bumalentong itong si Pangulong Duterte sa kanyang mga sinabi kay Pangulong Marcos. Liton-lito na raw ang mga Duterte supporters katulad ni Badong. Okay. Pag-usapan din po natin, ito pong si Pangulong Duterte na bakit daw po bumaliktad sa kanyang mga banat kay Pangulong Marcos. At iba pa pong mga balita tungkol kay Seljokno. Yan, nami-miss natin si Seljokno. May bago tayo tungkol kay Seljokno. At nga po pala, no, ito po pinapakalat din nila na natakot daw po. Kaya daw po hindi po bumira si Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos dahil natakot daw po sa banta ni Mayor Rama na siya ay mag-walk out si Mayor Rama pag pinagmumura si Pangulong Marcos. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Kung ano na lang po unang makita natin. Marami po to eh. Katulad po nito, nako, alam niyo po ba? Ito po, si Shooter. Sabi po ni Shooter, who is really to blame for high cost ng bigas sa Pinas? Rice tarification law ni Duterte at ni Dominguez ang sisihin nyo. To save Duterte's popularity during 2018 rice crisis, mga dramang ginawa para magkaroon ng monopoly ang rice cartel during his admin. No? So ang sinisisi po ng pagtaas ng presyo ng bigas ngayon ay si Duterte na nanungkulan from 2016 to 2022. Kailan po mataas ang presyo ng bigas? Ngayon, 2024. Sino po sinisisi? Yung presidente ng 2016 to 2022. Paano lulutasin? Wala pag-asang lutasin kasi sinisi na nga yung nakaraan. Ibig sabihin, wala po sa ganun po talaga eh. Ano magagawa natin? Kayo po ba, ganun na po ba katanga ang mga Pilipino na maniniwala kayo sa katwiran na ang dapat sisihin ngayon sa pagtaas ng presyo ng bigas ngayon ay yung Pangulo no nagdaan taon? Never po. Maski po si Cory, hindi po niya sinisi sa taas ng presyo nung panahon niya grabe po talaga. Ang alam natin at pinakita ni Romualdez kasama pa yung kanyang julalay na si Erwin Tulfo, may mga hoarding ng bigas, di ba? May mga may nag-i-smuggling ng bigas. Yun yung dahilan eh. Ang sisisihin nyo, si Duterte pa rin. Puta, wala na talagang katapusan. Wala pong inaako, no? Ayaw nilang akuin na lahat ng problema ngayon, simple lang po yan eh. Ayain nyo na yung presidente nyo na mag-resign na lang at nang lumutas na yung dating presidente kung hindi na kaya. Kasi paano malulutas ni Duterte yung problema ngayon? Diba? Kung ayaw po nyong ipalutas sa yung wala kasi kayo makatwiran. Paano lulutasin yung 20 pesos o yung taas na ng presyo? Huwag na yung maging 20 pesos eh. Bumalik na lang sa
mababang presyo ng bigas. Opo, nakauwi na po tayo. Okay. Next topic po natin. Congratulations po kay Sara Duterte. Number 1 na naman po sa trust rating ayon sa Okta Research. 84%. So lahat na po, no? Ano ba tong bago na to? Hindi pala Okta to. Okta Research nga. Ay, ang ano po pala, DepEd. DepEd po ang trust rating 84%, performance rating 81%. Pinakamataas po na sangay ng pamahalaan. Congratulations po kay Sara Duterte naman po. Siya po ang pinakamataas sa Pulse Asia. SWS, siya po pinakamataas. At sa Okta Research, siya rin po ang pinakamataas. Akala ko ba laos ng mga Duterte? Akala ko ba yung mga Duterte sa kaatake nyo naapektuhan na? Bakit lagi po number 1? Number 1 din nga po pala si Pangulong Duterte sa senatoriables. Sabi niyo laos na. Sabi niyo wala nakikinig. Sabi niyo nilangaw. Eto po, nako, may pahayag po siya. Sabik po tayo rito eh. Paborito nating politiko to eh. Hindi naman. Paborito nating oposisyon. Yan. Si Shell Jokno. Alam nyo, ang dami nyo pong eto, meron pong mga sinasabi dito na pinapasok. Kung ano-ano po pinagsabi nyo ngayon sa ginawa ni Duterte noon, tapos na po yan eh. Minahal po namin si Pangulong Duterte sa kanyang mga ginawa. Wala po tayong krisis sa bigas doon. Si Shell Jokno po tayo. Ito po ang sinabi ni Shell Jokno sa tanong po sa kanya, no? Ano ang masasabi niya? Pakinggan po natin ng konti. Okay, ito ang tanong sa kanya, kung malabo po, kung no. Ang tanong po kay Shell Jokno, pag-usapan po natin to, no, dahil lumabas na po na kayo po ay tatakbo, no? At kasama nyo po si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Sino pa po bukod sa inyo ang tatakbo sa under ng oposisyon? Yan po ang tanong kay Shell Jokno. Okay, unang-una, ako mismo na surprise, sabi ni Jokno. Hindi niya po alam na siya ay tatakbo. In-announce. Dilima naman. Dapat pinaalam mo kay Jokno. Ikaw naman, in-announce mo na, hindi pala alam ni Jokno na tatakbo siya. Masyado ka naman nagpapatawa, dilima. Tatatlo na lang. Tatlo na lang ang kandidato ninyo. Wala na eh. No? Tatlo na lang ang kandidato nyo. Yung isang kandidato na nagngangalan Shell Jokno, hindi niya raw alam. Di dalawa na lang. Patawa ang puta. Okay. Tuloy natin. Hindi naman daw siya miyembro ng Liberal Party. Ba't dinidinay mo pa? Okay, ito po malupit na sagot. Ayoko po talagang pag-usapan ng politika sa ngayon. Ang tanong ko naman sa Jokno, bakit ka nariyan? Kaya nagulat sila Attorney Claire de la Puente. Ayaw mo pala pag-usapan ng politika, bakit ka narito? Puta buang talaga. Jokno, believe talaga ako sa'yo. Tatlo na lang kayo, tinabla mo pa yung kasama mo. So, wala tayong magagawa. Hindi raw siya Liberal Party, nagulat daw siya. At ayaw niya munang pag-usapan ng politika. Ikaw naman, no? Kaya ka nga ginis dyan.
So, dalawa na lang po ang tatakbo, si Kiko tsaka si Bam na lang. Patawan po siya. Ito po, hilong-hilo na raw ang supporters ni Tatay Digong dahil kumambyo daw yung mag-ama. Nasagot na po natin kanina kay Sara Duterte, no? Hindi po nagbabago ng posisyon si Sara Duterte sa EDSA Revolution. Ang tingin niya ay ito ay isang inutil na selebrasyon. Kaya alam na natin yan, pag naging presidente si Sara Duterte, tatanggalin na as holiday yan. Mabuti naman, no? Alam ko hindi ko alam kung batas yan o ano, pero alam ko diyan ano yan. O, tapos pag hindi na po sineselebrate yung EDSA, bakit pa natin se-celebrate yung Ninoy Aquino? Kaya lang naman may silbi si Ninoy Aquino dahil sa EDSA Revolution, di ba? Yung kamatayan niya kasi pinalalabas na yun yung nagtulak unti-unti para mga tao mag-EDSA Revolution. Kaya tama naman yun. Dapat wag na rin bayani si Ninoy. Okay. Ito po yung sinabi ni Tatay Dig, susuportahan ko yung chat-chat. I am comfortable supporting the president. Tapos binabalik nila sa atin, no? Halos lahat ng vlogger sasabihin ngayon, liton-lito na. Liton-lito na itong mga Duterte. Alam po ninyo, supporters, alam po ninyo, kayo po ang nililito. Wag kung kayo po ang nakakaramdam ng pagkalito, aminin niyo, sabihin niyo nalilito na kaming mga tambaluslos vloggers. Kung ano talaga ang posisyon ni Tatay Digong. Wag po kami. Sanay po kami sa mga Duterte na hindi po namin kayang basahin kung ano yung next move ni Tatay Digong. No? O, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yan po ba ay matagal na, ngayon lang po ba ginawa ni Tatay Digong yan na pag-isipin ang lahat? Hindi po. Sanay na nga tayo di ba? Sanay na po kami na pag nagsalita si Tatay Digong ng ganyan, hindi na po kami nalilito. Ang alam namin, may magandang balak si Tatay Digong. Kayo ang nalilito. Hindi nyo kasi alam, gusto nyo alam nyo. Sa totoo lang, nag-abang nga kayo eh. Yung iba nga sa inyo, tambalos-los vloggers, no? Ito pa ginawa. Nag-aya pa ng kapitbahay na Bisaya para i-translate sa kanila kung ano yung sinasabi ni Tatay Digong. Hindi po kami nalilito. Kayo ang nahihilo, kayo ang liton-lito kung ano yung gustong ipakahulugan. Kasi gusto nyong maunawaan eh. Hindi nyo po maunawaan. Ako nga matagal ko nang gustong unawain mga kahulugan ni Pangulong Duterte. Kaya nga ako bilib na bilib dyan eh. Kasi hindi namin mabasa. Pero naniniwala po kami. Ang tiwala namin kay Pangulong Duterte, ang ginagawa niyan, pamumulitika para mahilo kayo. O, sabihin niyo ba, namumulitika? Opo. Masama bang umamin? Narinig namin yun. Suportahan niyo si Sara Duterte pag tatakbo siya. Di ba? Huwag niyong ipasa sa amin. Kayo ang liton-lito. Kami, hindi kami nalilito. Kasi alam namin, at the end of the day, no, pag na-realize namin kung anong gustong gawin ni Tatay Digong, para po sa bayan yan. Di ba? Para sa ikakapanalo ng kanyang anak sa 2028 election, para sa ikapapanalo ng kanyang mga tauhan sa 2025 election. Alam na alam po namin yan. No? Kayo ba, alam nyo yun? Hindi nyo alam yun. Matagal nang ginagawa sa inyo. Ngayon lang po ba nagganyan si ngayon lang po ba yan nagganyan si Pangulong Duterte? Matagal na po. Paalala lang natin sa mga mahihina kokote na anti-Duterte. 2016, ano sinabi ni Tatay Digong, hindi siya tatakbo. Nung tumakbo, panalo. Di ba? Kaya nung sinabi ni BP Sara, noong 2021, 2022,
na hindi siya tatakbo. Akala nyo tatakbo na presidente. Tapos hindi tumakbong presidente. Tumakbong vice. Sino nahihilo? Kayo. Bakit kami hindi nahihilo? Nakasuporta kami. Kahit na anong gawin ni Tatay Digong, support kami. Hindi kami malilito sa suporta namin. Proven na si Tatay Digong para yan sa mamamayan, para yan sa taong bayan. Kaya wala po kaming pagkalito. Naintindihan nyo? Hindi na namin problema kung hindi nyo maunawaan. Hindi po siya para sa inyo, para po siya sa bayan. Mamaya po, isa-isahin po natin lahat yan. Ito naman po, FPRRD. Muling binanata ng ICC. Anong pakialam nila when my country was being eaten by drugs and everything? Nandito ba sila? Nung panahon ng kahirapan natin dito, nagpatayan tayo dito. Where were they? Di ba? Pakialam nyo pakialam kayo ng pakialam, hindi naman kayo nakakatulong. Napakaganda po. Matagal na natin sinasabi yan. Mahilig kayo makialam, hindi naman kayo nakakatulong sa sitwasyon ng Pilipinas. Hindi lang po para sa ICC yan. Para po sa lahat ng pakialamerong dayuhan, lalo na yung mga taga-Europa. Mahilig kayo makialam. Gusto nyo lang naman i-impose yung inyong mga i-impose yung inyong mga kultura dito. Alam niyo, sa totoo lang, kayo nga ang dapat gumaya sa mga Asyano, kayo nga ang dapat gumaya sa mga... Kasi practical kami. Alam niyo ba sa Amerika at sa Europe kung anong pinagtatalunan nila? Ha? Saan sila nagkakagulo? Tanong niyo sa akin. Secret, hindi. Alam niyo, pinagkakaguluhan ng mga yan? Sa Europe at sa Amerika, yung kanilang pronoun. Puta, lalaking-lalaki. Ayaw patawag na lalaki. Pag tinawag mong he, away na kayo. Pag tinawag mong sir, away na kayo dahil sila daw ay trans women o trans woman o meron pang hindi nagpapatawag. Ha? Meron pang hindi nagpapatawag ng gusto pang tawag sa kanila, they. Isang tao, they. Binubulan nyo lang yung mga tao. Alam niyo kayo, marami kayong mga kabaliwan na ini-impose, pero sarili nyo culture, hindi nyo naman kayang patinuin. Akalain mo yun? Lalaki, hindi nagpaputol ng ethics. Papasok sa CR ng babae para umihi. Tapos kami ang pagsasabihan nyo kung paano namin sa totoo lang, sa usapin ng droga, kayo dyan sa Europe, sa Amerika at sa Canada, no? Sinukuan nyo na yung usapin ng droga sa inyo. Bakit nyo kami tuturuan kung paano namin i-handle yung mga kababayan namin na gusto naming iligtas sa droga? Samantalang kayo, sinukuan nyo na yan eh. May nagkukondak ba ng war on drugs sa inyo ngayon? Puta, sa Europe nga, binibigyan nyo lang yan. Canada, meron din sa US. Binibigyan nyo na ng mga droga yung mga citizen nyo. Para hindi na pakalat-kalat eh. Di ba? Hindi nyo ba nabasa yun? Bakit kayo nakikialam dito? Yung Pangulo na gusto niyang tumino at tumino po yung Pilipinas. Sasabihin nyo, mali yung ginawa niya, yung ginagawa ninyo. Pagkukonsente sa mga drug addict. Talaga naman, hirap na kayong butasan yung mga Duterte. Number 1 lahat. Number 1 si Sara, number 1 si Digong. Kahit na anong paninira ninyo, kahit gaano kalalaki yung MR. Ito po, yung sinasabi na, kaya daw bumait si Pangulong Duterte. Meron vlogger na BBM eh. Nagsabi niya na bumait daw yung si Pangulong Duterte dahil
nagbanta raw si Rama na mag-walk out, no? Mag-walk out daw si Rama pagka binanatan ni Pangulong Digong si PBBM. Okay. Ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, saan siya pupunta pag nag-walk out siya? May, siya po mayor doon. Siya po ang mayor. Siya po ang mayor ng Cebu City. Pag nag-walkout siya, saan siya pupunta? Isa lang naman po yung narinig natin na nag-walkout sa sarili niyang programa. Tanong niyo kung sino. Tanong niyo po kung sino. Si Mike Abe. Di ba? Si Mike Abe lang naman yung nag-walkout sa sarili niyang programa eh. Paano? Bobo talaga. Bobo talaga itong mga vlogger na tambalos-los eh. Kaya daw hindi nagsalita si PBBM ng masama laban kay Bongbong Marcos dahil mag-walk out. Saan siya pupunta? Siya mayor doon. Taga rin siya eh. Babak Estesam, thank you very much sa pa-star. 50 star. Kita nyo naman ha. Maraming salamat, Babak Estesam. Kita nyo, sabi, tignan nyo talaga yung mga supporter. Oh. Di ba tawa ako ng tawa ngayon? Tignan nyo po katwiran. Tingin ko ikaw nakadroga kasi pananalita mo hindi normal. Puro galit ka. Puro galit daw ako. Tawa nga ako ng tawa. Pero, ano po, ano tawag dito? Kaya ako natatawa kasi walang sense eh. Ikaw ang host. Ikaw ang host eh. Di ba? Nasa city mo sila Duterte, dating presidente, tinanggap mo. Ikaw ang host, mag-walk out siya. Mag-walk out siya, siya yung bugok talaga. Okay, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung naganap, no? Naroon po kami. Yung mga wala kasi doon, yun yung nagsasabi ng kung ano, no? Yung mga wala doon, yun yung nagsasabi na nilangaw. Yung mga wala doon, yun yung nagsasabi ng wala naman nanood. Real talk po. Ito po ang pinakamalaking political matatawag nating prayer / political rally. Yan, nagsasabi na ako political rally. Prayer / political rally nang wala pa pong eleksyon. Mas marami pong mas malalaki dyan kasi eleksyon eh. Pero yung walang eleksyon, magsasalita yung mga hindi kandidato, manunood ganun karami. Si Duterte lang po makakagawa nun, wala nang ibang politiko. Pero balikan natin yan si Rama. Alam niyo po, naroon po kami. Inaabangan namin atin ba si Rama? Ito po sabi ni Rama noon na February 22. 3 days before the actual event. Sabi ni Rama, Cebu City Mayor Michael Ramas confirmed that he will attend the prayer rally set on the day of People Power Anniversary on Sunday. A-attend daw siya. Ano yung dahilan niya ng pag-attend? Ito yung dahilan niya ng pag-attend. Kaya raw siya attend, ito earlier, representative of Cebu Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security, the event's organizer said that the gathering on Sunday would not be against President Bongbong Marcos. Naintindihan nyo, yung organizer po
Sila po ang nag-assure kay Rama na hindi po ito anti-BBM rally. So sila po yun yung nag-organize, hindi po sila Duterte nag-organize eh. Invited lang din po si Duterte at ang pamilya niya. Invited din po si Rama. Kanya-kanya pong organize. Kaya pag nalipat na po sa punta po sa iba, may mag-organize naman doon. Doon kayo kabahan. This early, nakakaikot na, may mga organizer na bawat lugar. Natural, sa Davao meron. Ngayon, nakilala na namin, meron na sa Cebu. Siya na yun. Siya na yung maisog coordinator niyang Cebu na yan. Hindi nyo naiintindihan yung ginagawa ng Duterte. No? Pinagtatawanan nyo, prayer rally, asan yung, bakit wala naman nagdasal? Mahina kasi kukotin nyo. Political rally yun na natutulog kayo sa pansitan. Nakakaikot na yung mga Duterte. Nakakakuha na ng mga suporta sa mga tao na pinagtatawanan nyo, saan kaya yung prayer doon sa prayer rally nila? Wala namang prayer. Si Badong nangingin ng kape. Tawa-tawa kayo. Number 1 na nga sa rally before yung mga prayer rally. Number 1 na nga po sa Sarbi. Si Tatay Digong tsaka si Sara eh. Paano pa pag nakaikot na yung prayer rally niyan? Na-imagine nyo ba? Kanya-kanya lang pong ikot eh. Si Tambi umiikot din po. Hindi nyo ba napupuna? Si Tambi ba nasa ano lang niya? Sa distrito niya lang? Hindi po. Ang lalaki ng pagmumuka, namimigay. Yun yung paraan niya, pamimigay ng ayuda. Sa mga Duterte, ang paraan nila ganito ng pag-gather. Tinatapat ko na kayo. Mga political moves lahat yan. Huwag na tayong magbulahan pare-pareho. Pero dahil wata-wata kayo, wala naman nagdadasal, di ba? Naiisahan kayo ng mga Duterte. Walang pinamimigay, pero nakakagather ng malalaking mga suporta. Suporta yun. Kung hindi nyo narinig yung mga sinabi ni Duterte doon, di ba? Problema nyo na yun. Pero yung mga tao doon, napakinggan nila. Okay, isa pa. Ito po, yung sinasabi natin. Pinagmamalaki na naman po nito, no? Sabi po dito, NEDA board adds 23 flagship projects. Wow! Ito pa yung karugtong. Ayan, Build Better More program. NEDA board adds 23 flagship projects. Wow, ang dami. Diba? Basahin pa uli natin. The Marcos administration's flagship infrastructure program now stands at 185. 185 na raw yung flagship infrastructure. Ibig sabihin po ng flagship infrastructure, malalaking infrastructure. Worth 9.14 trillion from 198 projects amounting to 8.8 trillion previously. Diba? Nadadagdagan. Okay. So ano po ibig sabihin yan? Basahin muna natin yung sinabi ni JC Punong Barangay. Grabe ang projects ni PBBM. Natabunan na si Mang Kanor. Mang Kanor meaning si Tatay Digong. Build Better More. Tapos minura pa si Tatay Digong. Tain na mo, Digong. Grabe, no? Ang laki. Natabunan na raw. Alam mo, tanga ka, JC Punong Barangay, no? Alam mo bang bobo ka? Basahin ko maigi, dadaanin para maunawaan mo. NEDA board adds 23 flagship projects. Ano ibig sabihin? Dinagdagan nila yung plano nila.
Basahin ko pa sa'yo. Our list of infrastructure program under the Build Better More program serve as prioritization tool to identify. Ina-identify lang nila yung high impact infrastructure. Hindi sinabi nagpatayo. No? Ina-identify lang ng NEDA. Inaprubahan ng NEDA. Yan po yung ganyan po. Balik na naman tayo kay Pinoy. Inaprubahan ng NEDA, inaprubahan ng NEDA, inaprubahan ng NEDA. Marami na pong inaprubahan yung NEDA. Ang problema po, meron bang maipapatayo? Wala pa. Meron na ba nasimulan? Wala pa rin. Ano yung mga ginagawa? Yan yung kay Duterte. Na-budgetan sa panahon ni Duterte, hindi lang natapos sa panahon ni Duterte. Wala pang proyekto yan. Inaprubahan pa lang ng NEDA. Yung NEDA, hindi po siya yung nagpupondo. Ngayon, na-realize na po natin. Parang ano po yan? Parang yung naaprubahan na ng NEDA, parang 20 pesos na bigas yan. Naipangako na, hindi pa natutupad. Marami pong ganyan si Pinoy. Kaya nga lahat ng gawin ni Duterte, sinasabi nila, kay Pinoy yan. Kasi inaprubahan ng NEDA nung panahon ni Pinoy. Ano po yung pagkakaiba ng aprobado lang na NEDA? Na-realize natin ngayon, hindi sapat na aprubahan yung papel. Ang ginawa ni Tatay Digong na pagkakaiba sa lahat na naging presidente, kaya niyang hanapan ng pondo yung mga proyekto niya. Eto ba, may sinabi bang may pondo na? Wala pong sinabing may pondo, inaprubahan lang. Ibig sabihin, pag inaprubahan na yan ngayon, time na magtrabaho kayo, hanapan nyo na ng pondo. Aprobado na eh. Parang ganito po yan eh. Naalala nyo ba yung Mindanao Network, Mindanao Railways? Aprobado yun ng NEDA. Bukod sa aprobado ng NEDA, ang pagkakaiba pa nun, meron nang nahanapan na ni Pangulong Duterte na magpopondo. Sino magpopondo nun? China. Nagmarunong yung bagong pasok na administrasyon sa pangunguna ni Bautista. Ay, suriin muna natin yan kasi mas mura ang Japan. Mas mura daw yung tubo ng Japan kaysa sa China. Ang masakit pa nito, hindi pa nga nakakakuha ng utang sa Japan, tinabla na yung China. Sinabi na, hindi na namin kayo kailangan. Ayaw na namin sa inyo ipatuloy yan. Maghanap kami. Naaprubahan, nagawa ng plano, napondohan. Ano na lang po ang kulang? Ifa-follow up. Parang kapitan yan. Paulit-ulit ako rito eh. Pag nangako yung mayor sa kapitan, sa dami ng pinangakuan ni mayor na kapitan, kinakailangan si kapitan, ipa-follow up niya yung kay mayor. Tayo, hindi na nga natin pinalo up sa China. Sinabihan pa natin na sa iba tayo kukuha ng magpopondo dyan. O ano ngayon nangyari sa Mindanao Railways? Wala. Zero. Nada. Kahit isang poste, wala na itayo. Kung yun ngang meron ng magpopondo, hindi pa na itayo. Yan pa. Inaprubahan lang na NEDA. Tapos sasabihin nyo na natatabunan. Ano nakatabon? May proyekto na ba kayo kahit isa lang? Nauto ba kita, Pats? Abi?